What's up mga guys? So ngayong araw gagawa tayo ng PPPoE client gamit ang E314N na kompas na kadalasan ay ginagamit pang piso wifi. Itong kompas E314N, so pwede din pala ito nating gagawing PPPoE. So dito susubukan natin hindi lang pang access point sa mga antena sa mga piso wifi. So gagawin din natin itong PPPoE, papaganahin natin. Dito sa 1 ito nakasaksak 1 port, tapos itong mula sa PPPoE server ay kinunik ko dito. So dyan ko na lang, hindi ko na lang tinanggal yun kasi pang piso wifi itong setup. Tapos ito mo papunta dito sa 1 ng kompas natin. So simulan natin. Nakasaksak na, so umiilaw na siya lahat. So yung 1 ay umiilaw na, so meron na siyang wireless wireless. So makikita na natin. So pasukin natin gamit ang cellphone. So let's go. Pasukin na natin yung kompas. So dito hanapin natin. So ito siya, kompas. So connect natin. Ayun, connected na siya. So minsan magre-redirect ito. So ito hindi ngayon nagre-redirect eh. So wala siya, hindi siya nagre-redirect. Punta tayo sa Chrome. Tapos yung IP address niya is 192.168.10.1. Okay, ito. So ito siya. So please enter password. So yung password nito, yung default niya is admin. Okay, login tayo. Oh, nag-error, may mali sa login ko. Admin. Yan. So dito is naka-router mode siya. So para gawin natin itong PPPoE client, so dito punta tayo sa network dito sa ibaba. Dito. So hanapin natin ang PPPoE. So meron ditong LAN, wireless. So dito sa wireless makikita natin yung pangalan, pwede palitan natin ito. Tapos bandwidth 20 MHz. So wala na tayong babaguhin dyan. Ito lang pangalan. Pwede natin itong baguhin. Tapos dito tayo sa 1. Dito makikita na natin PPPoE, static at DHCP. So dito tayo sa PPPoE. So dito ilagay natin yung PPPoE server natin. So ito. Lagay natin. So gagawa tayo ng 25 MB. So dito settings is conforming now. So titingnan natin. So ngayon internet connection tayo. Ayun, nagdi-disconnect na. So pasukin natin ulit yung kompas niya. So ito, hindi ko na kasi pinalitan ng pangalan. Ayun, connected na. So subukan natin pumasok ulit ito. So ito na siya, access, naka PPPoE na siya. So mayroon na dito nakalagay. So pwedeng gawin natin itong PPPoE kung yung client natin gustong malayo yung mararating ng internet nila. So ito ang gagawin, ito ang ibigay natin sa kanila. So speed test tayo. Speed test. Subukan natin mag speed test. Ito. So dito speed test tayo kung 25 MB ba talaga. So ayun siya, pumapalo siya ng 24, muntik nang mag 25. So okay na, okay siya. Tingnan natin ang download. Medyo mataas lang yung ping kasi mahina ngayon ang ISP ko. Sagad na sagad. So yan. So yung 25 MB konti lang ang loss niya.
So yun. So maraming salamat. So napakadali lang. Pwede natin gawin itong EP bridge at saka PPPoE. Lagyan mo lang ng password kasi ito hindi ko nilagyan ng password, pero pwede mo ring lagyan ng password.